Hello guys, so yan, bago tayong tutorial. So nandyan sa title, no, payroll gagawin natin. Ilapat natin, no, sa yung payroll na gagawin natin. Ilapat natin siya sa kung ano yung mga existing na meron tayong tables sa PhilHealth, SSS, Pag-ibig, and yung tax. So doon tayo magbabase. So ngayon, nandyan sa title din, ang gagawin muna natin yung splash screen and login. Okay? So ang una natin gagamitin, pag-create niyo ng pag-create niyo ng project, ito UI gagamitin natin, ha. So new, tapos UI, tapos save niyo lang kung saan niyo gusto i-save na folder. So ang gagamit nating library is SQL. Ito, JSQL. Yan. Okay, so pag meron na tayo niyan, gawa muna tayo ng code modules. So add tayo ng code modules. Tapos dito, ginagawa tayo libraries. Dito natin i-declare lahat ng libraries na gagamitin natin para madali natin mahanap. So public SQL as SQL. Oops. SQL yan. Okay, so pag meron na tayo niya, punta tayo doon sa website. Meron tayong kailangan gamitin doon. Punta tayo sa website ni Before-X. Tayo. Ang gamitin natin is SQLite, no? So ito dito muna tayo habang nag-load yun. Punta lang kayo dito, yung sqlitebrowser.org, tas download. Ang dinownload ko ay yung ito, no, installer. 64-bit since 64-bit yung OS ng computer ko. Kung 32-bit yung OS nyo, ito gamitin nyo. Akin ito ginamit ko. So pag na-download nyo na, extract nyo lang, tapos run nyo lang. Ito sa akin naka-run na. So ito yung itsura nya. So mamaya gagamitin natin mamaya para ma-view natin yung ating tables and yung database natin. So punta tayo dito sa Before-X community. Hanapin natin yung SQLite. Ito, JDBC. So meron dito na updated ito. I think ito, no. They can easily found here. Kaset ko lang kung ano yung pinaka-latest, no. Sa ngayon, ang latest, ito 27, 28. So meron pala dito sa baba. Pinaka-latest is ito, 36.02. So pag click nyo yan dyan, yun, magda-download siya. Pagka-download nito, itong jar na to, ilalagay nyo siya doon sa additional folder ninyo, additional libraries. Okay? So naituro ko na yun sa hanapin nyo lang kung yung getting started ng B4J. So dito yung libraries natin naka-configure. Ito additional libraries, nandito sa akin. So yan, additional libraries. Lalagay nyo lang dyan, paste nyo. Okay? Tapos pagkatapos nun, meron tayo ditong main. Punta tayo sa main. I-add natin ngayon yung library na yun. So additional jar. Ang gamit ko ngayon is ito, JDBC 3.39.20. So tignan nyo lang dun sa kung ano yung available. Ito yung pinaka-latest 39.2.0. So yan, ito yung na-download ko, yung latest. So download nyo lang yun, tapos add nyo na yung additional library. Tapos ngayon, delete natin to. Yan. Tapos punta tayo dito sa folder, ito sa file. Palitan natin to, rename lang natin to ng splash screen. Splash screen. So ngayon, tapos open natin designer. Yan. Oops. Magal ang aking computer. Tapos delete natin itong button. So kung makikita nyo, may button siya. Ito yan. Ito yung niya, yung GUI. So meron siyang button. Kagilid ko lang ito konti. So alisin natin yung button na yan. Ito yan. Ngayon, maglagay lang tayo, siguro gawin lang natin muna siyang white. Gawin lang natin white. Tapos lagay lang natin ng tawag ito, border. Tapos yung radius niya, gawin lang natin 5 corner radius. Tapos medyo makikita nyo naman doon sa may design, medyo natin parang hindi masyadong itim yung linya. So makikita nyo meron siyang line sa gilid. Di lang siya kitang dito pero meron yan. Ngayon, ito yung splash screen natin. Balik tayo dito sa code. So kung makikita natin dito, meron siyang ganito yung form natin. So alisin natin to, natin kailangan yan. Tapos dito, magdagdag tayo dito. Oops.
dagdag tayo dito ng main form dot set form style. Ang form style natin gagawin natin is transparent. So transparent. Tapos main form, kunan tayo doon ng yan. Tapos yung back color natin gagawin natin siyang transparent. So fx.colors.transparent. Transparent yan ang gagawin natin. So dito palitan natin to syempre ng splash screen kung ano yung pangalan ng ano natin na design natin doon. Screen yan. Okay, so pag niran natin yan, unang lalabas dyan yung ating splash screen. So hindi to nakagitna kasi yung recording ano ko window makita nyo, pero sa gitna yan ng monitor ko. Yung nakagilid kasi yung pang recording ano ko eh. So yan, so ito na yung splash screen natin. Pwede nating baguhin yan dito. Yung lang natin kunyari 600 by 400. So pag binago natin medyo rectangular na siya yung kanyang sukat. So yan, so dyan maglalagay tayo dyan ng design natin. Sa susunod na natin gawin yon. So madali na lang yon kasi i-design pa natin sa Photoshop na design lang natin. Bahala kayo kung anong gusto nyo design ng splash screen niyo, pero sa ngayon lalampasan muna natin yan. Punta na tayo sa login. Ngayon, bago tayo makapag-login, since meron tayo SQLite now, SQLite yung gagamitin natin para maliit lang na project. Kumbaga, pag ginawa natin tong installer, pag binigay natin sa, halimbawa kung may client kayo, install dun, direct na, hindi na tayo magsa-setup pa ng MySQL o ano. So direct na tayo, yun lang gagamitin natin, SQLite. So ngayon, kailangan natin gawa tayo ng panibagong code modules. Doon natin i-manage naman yung ating database. So lagay tayo dito database, yan. So under dito gawa tayo ng sub, private sub, create tayo ng database natin. So ano bang una natin i-create para makapag-login? Siyempre yung user accounts na. So create user accounts table. Okay, ayan. Ngayon, dito sa libraries natin, nandito yung SQL natin. So, dapat i-ano natin siya dito. Create muna tayo ng database natin. So, libraries. Libraries.sql. Ayan. Square root yun. SQL.initialize. Initialize natin. Natataas sa 2. Kailangan natin siya ma-initialize muna eh. Wait, check ko lang. Oops, ayaw. Initialize SQLite. Ito yung gagamitin natin. So yan, kukopyahin lang natin yan. So dir file, dir app. Pwede yung copy na yun eh, pero type natin. So, kailangan natin yung file .directory app, tapos yung pangalan ng ating tawag dito, pangalan ng ating ating database. So, payroll.db. Ito yung extension file niya. Tapos, nakalagay dito, create if necessary as boolean. So, turo natin. Ngayon, pwede natin gawin ganito para mas ano siya. Natin if, paglagay tayo ng if dito, if libraries is initialize, SQL tama, SQL.isInitialize. Suppose, ibig sabihin pag hindi siya initialize yung yung ating libraries na SQL, i-initialize natin pag i-create niya yung ating payroll DB. Okay. So, i-create lang niya yan pagka hindi existing. Pero pag existing na, hindi niya na i-create. So, meron na tayo nito. Na-initialize na natin yung ating database. So, unahin natin dito. Actually, pwede natin siya lagay dito sa dito sa umpisa. Pero anyway, okay, doon natin lagay para wala tayong dito. Wala tayong initialization. Bubulol ako. So, dito natin siya ilagay.
Tapos, mag-try catch tayo. Kasi meron tong, ito, pakita ko sa inyo ha. Libraries.sql ito. Non-query, hindi yan. Ito. Hindi yan, async yan eh. Query async. Nahanap ko ano. Saan ba yun? Batch 2. Meron ito, begin. Ito yung kailangan natin, begin transaction. So, ito yung kopyahin natin, copy natin yan. So, tanggalin natin to, paste natin yan. So, dito, palitan lang natin to. Gawin natin na libraries.sql. So, yun, lahat ng nandoon, palitan natin ito. Lahat ito. Yan. Ito. Ito. Okay. So, dito, alisin natin to. Hindi natin kailangan yan. Yan. So, yan lang kailangan natin. Ito, papalitan natin to. Yan. Tapos, ang gagawin natin dito, ayan o, makikita yung create table. So, ganyan din gagawin natin dito. So, create muna tayo. Create table. Tapos, ang pangalan ng table natin is user accounts. User accounts. Tapos, yung column na. So, column. Yan. Oops, may kulang tayo ata. Yan. Double check natin ha. Wait. Hindi natin pwede gawin taga. Kasi natin. Gawin natin smart string kasi hindi tayo makapag new line. Gawin natin siyang smart string. So, ganun. Create table. Tapos user accounts. Oops. User accounts. Tapos yan. Yan. Makita nyo wala na siyang error. Kasi nakasi smart string tayo. Okay. So, unahin natin, syempre yung ID. Tapos, username. Kaya ganyan, mamaya may gagawin tayo dyan. Bakit siya ganyan? Password. Tapos, first name. Yan siya ng pangalan. Oops. Tapos, last name. Ano pa bang pwede natin ilagay? Siguro, created by. Created at kung anong araw ay anong date na create yung yung user account na yon. Tapos updated at kung in-update man yan. Tapos created by sino man nag-create or updated by kung meron mang mag-update na user. Tapos nilalagay tayo ng publish. Nalalaman nyo kung para saan yung publish mamaya. So ngayon dito makikita natin yung ID natin. Yung ID natin ganito lang. Gagawin natin dyan, lalagyan siya ng integer. Oops, ay mana ng G. Integer, tapos primary key. Saka auto increment. So auto increment yung ID natin. Okay? Teka, alisin natin ito. Gagawin natin yung primary key. Yan. Tapos dito, ganun din. Baguhin natin. Gawin na natin text. So, same na rin yan sa iba. Kakapin natin yung text. Dito, text. Tapos first name, ganun din. Text. Ito, ganun din. Ito yung sa created at natin text na lang din natin. Hindi na lang gumamit ng real. Text na lang. So, updated. Tapos dito, sa publish natin integer. 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 Yan. Okay. Tapos, magdagdag tayo dito ng public sub. Or I think pwede private, no? Try natin private. Hindi na masyadong gumagamit nun eh. Tapos create tables. Yan. Tapos mag-redeem lang tayo dito ng status. As in. So, ganyan.
Sabihin natin dito ng 1. Ito for asynchronous to, no? Ngayon, try muna natin dito sa ating main kung makatatawag natin yan. So, full sub tayo. Full sub delayed. Tapos, database. Tapos yung ito. Okay, tawag natin. Yan. So, ito yung pangalan ng sub. Yan, okay. Pwede siya. Ngayon, maglalagay tayo ng loop dito. Ang loop natin is do while status 0 less than. So 1 pa lang naman. 1. Tapos slip natin siya ng 50. Yan. So bakit siya 1? Kasi ito. Tawagin natin to paglagay tayo dito ng status as in. Okay. Dapat yung status natin same dito. Ayan. Tapos pag nag-success, ang gawin natin dito status equals status 0 plus 1. Pag nag-success. Okay. So ngayon, sunod natin, check natin kung okay na. I think okay na, wala na tayong kailangan. Tapos, i-call natin ngayon dito to. Call natin siya dito. Tapos, status. Ayan. So ngayon, punta tayo ngayon dito. Makikita natin yung database, no? Kasi wala pa tayong database I-run muna natin to, first run natin, para ma-create nyo yung database. First run natin. Wait lang natin. So ito, yung ano natin. Splash screen, lumabas na. So, ngayon, hindi natin alam kung nag-create na, no? Para malaman natin kung nag-create na, punta tayo doon sa kanyang folder. Ito. So, pupunta lang kayo dito sa objects. Kung saan nyo sinave, no? Yung app. Yan, nakita nyo, meron na ako payroll. So, para mabuksan natin yan, punta tayo doon sa ating SQLite DB database, ano natin, browser. So, open database. Tapos, punta tayo dito. Tapos, tutorials. Ito. Basta payroll. Object. Kasi yan, payroll. Click nyo lang yan. So, yun. Tables 2. So, mayroong SQL sequence as ito yung user natin. User account. So, makikita nyo, dito yung ID natin. Dito yung username, password, first name, last. Diba? So, yung generate natin, nandito na lahat. Okay? Tapos, pag iba-browse natin yan, punta na tayo dito sa browse data. Since wala pa naman laman dito sa user accounts. Yan. Wala pa laman, kaya ganyan pa siya. Okay? So, ngayon, since meron tayong table nun, ang gagawin naman natin ngayon, siyempre, pag unang install, kailangan natin na user. So, gagawa tayo ng admin account. So, private sub insert insert admin account. Kasi insert gagamit natin kaya insert yan. So, ganun din status as in. Same lang din dito gagawin natin. Ito, ayan. So, ito, kasi kinlose natin, i-close natin lagi pag tapos natin gumamit. So, gawin natin libraries.sql.close. Oops, yun, close. Yan. So, i-close natin siya. Tapos natin gumamit, always natin, lagi natin tatandaan, i-close natin yung ating SQL. So, gawin natin, ganun ulit. Yan, yan na natin siya ulit. Tapos, ito, ano din, okay na lang natin yan para mabilis tayo. Kasi 18 minutes na, magta 20 minutes na. So, mabilisan lang, palitan natin to. Yan, oops. So, gagawa tayo na insert. Insert, oops. Insert into user accounts.
Tapos values. Yan. So ang una natin doon, baba natin ito. Syempre yung una natin is username, tapos password, tapos ano ba yung isa nun, first name and last name, tapos created at, updated at, tapos created by, updated by, tapos yung ating publish. Tapos baba natin ito, values. Tapos dito, 1, kung ilan yung ano natin dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 yan. 9 din na question mark lagyan natin. 2, 3, up, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2, 4, 6, 8, 9. So 9. Pero ito, papalit natin to. Exec ng query 2. Ito. Kasi meron tayong ilalagay. Pagka meron tayong ito. Ang tawag nito, parameters o args. Okay, so teka. Yan. So array as object. Array as object. Yan, tapos yung object natin, yung ilalagay natin. So ang una natin diyan, syempre yung admin lalagay natin. Tapos yung password natin is password lang. Password. Tapos yung first name natin admin lang din. Tapos yung last name is admin lang din. Test lang naman natin to ina. Tapos created at natin. So created at natin is date, time. Gagawin natin smart string. Baba natin. Yan. Concat natin siya, tapos smart string, tapos $sign, tapos curly brackets, date time dot date, oops, dot date, tapos date time dot now. Yan lang. Tapos kopyahin lang natin yan, tapos paste natin yung dito. Kunin naman natin yung time, palitan natin yung date ng time. So yan, okay na yan. Ngayon kokopyahin natin yan para naman doon sa yung updated by. So same lang din, tama. Tapos concat natin ulit. Pwede natin ibaba to para kita natin. Yan. Tapos ang sunod natin doon is created by, yung tatlo, no? So yung created by natin, created by 1 lang. At yung publish 1. Bakit siya 1? Ito yung ibig sabihin, naka-publish siya, public. Pag ma-view natin siya. Pag 0, hindi natin siya ma-view. Yan yung ano niya. So ngayon, punta lang tayo dito ulit sa taas. Lagyan natin yung insert dito. So insert, yan. Tapos status. Oops. Status. Yan. Tapos ito 1, since dalawa na yung nandito natin, dagdagan natin ngayon. Magiging 2 na. Okay? Ito gawin natin kasi sa create table natin, pag nira natin 2 ulit magkakaproblema tayo, di ba? Kasi created na tong user account. So lalagyan natin dito ng if not exist. Yan, if not exist. So pag hindi existing yung table na to, create niya. Pero pag existing na, hindi niya na-create. So run natin. Dapat pumasok na dun yung ating user account. Meron tayong error. Tingnan natin. Ang error niya ay near at. So meron tayong problema. Ito. Updated, mali. So yan. So ulitin natin. Dapat wala tayong error. Meron pa rin tayong error. User account has no column name, username. Wala daw tayong username. Punta tayo dito. Mali yung username. No? So, user mami. So, ngayon, pagka ganyan, nagkamali tayo, siyempre, created na yun yung database natin. Hindi na siya makikreate ulit. So, ang gagawin natin dito, bago tayo mag-create ng table, punta tayo dito, file, file, dot, delete,
Tapos file, kung saan yung file natin. Buburahin natin yung payroll natin, db. So payroll.db. So buburahin natin yon. Kapag nila natin buburahin yon, create siya ng bago. So kung makikita nyo yung ating database dito, close natin yung connection muna. Tapos open tayo ulit. Ito. So kung makikita natin dito, yan, user accounts. So dahil nag-create na, meron pa tayo isang error. Ang problema nito, user name. So same pa rin, no, yung error natin. Insert into user accounts, username. So dito, user accounts, ang may error ko, ito, kumahin natin, missing the user table. Wala daw siyang name na username. So double check natin yung username natin, baka mali ito. Username, yan. Tapos dito dapat kopyahin natin na lang to para hindi tayo magkamali. Mahaba na yung ating oras. So ulitin lang natin. Dapat ito, ayan, delete, para i-delete nya ulit. Oops, meron pa rin tayong error. Dito tayo nagkakaproblema. So i-check ko muna, pause ko muna kasi mahaba tayo. Wait lang. Yun ang naging problema, no. Nakakonect pa pala ito. Hindi ko siya na-close yung connection, kaya hindi niya mabura. So ngayon dahil okay na, na-run ko na, i-comment out ko na to, i-comment ko siya para hindi na siya gumana. So tama na yung ating tawag ito, yung ating database. So run lang natin yan, tapos check natin dito, open ako ng connection. So open ko lang to. Yan, so may username tayo dito. Pag binirose natin yan, user accounts. So makikita natin, ayun, dumoble na yung ating password. Ating admin. So gawin lang natin, select lang natin yan. Tapos pag may existing na admin, hindi na tayo mag-create. So yun lang gagawin natin. Dagdag natin sa sunod na video kasi mahaba na to, 27 minutes na. Okay, so yun, hanggang dito lang muna itong ating video, no. Sunod natin, lipat tayo sa kabilang video, susunod na video. Doon natin ituloy ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.